Anong maganda? Business or investment? Ito yung gusto ko na maintindihan nyo kasi parehas ako meron ito. Meron akong business, meron akong investment. Pero ito yung pagkakamali ko para maiwasan nyo na yung pagkakamaling nagawa ko. Nag-start ako mag-invest 2017 kung di ako nagkakamali. Pero nawala lahat ng investment na yon. Naubos yung investment na yon. Bakit? Kasi ang pagkakamali ko doon, inuna ko yung investment kaysa sa cash flow. Doon ako nagkamali. So, ano ibig sabihin ng cash flow? Yung business ang nagpo-provide ng cash flow. Employment nagpo-provide ng cash flow. Yung investment, hindi talaga. Unless milyonaryo ka na, mayaman ka na, that's the time na makakapag-provide siya sa'yo ng cash flow. Kasi the more na mas malaki yung ini-invest mo, the more na mas malaki yung babalik talaga sa'yo. Maraming tao, inuuna nila palagi yung investment. Kasi, syempre, meron na din kasi mga nagmo-market na yung FOMO, fear of missing out, na Pag hindi ka nag-invest ngayon, huli ka na, late ka na, pag tumanda ka, wala na. huwag kayong maniwala sa ganun. Diyan din ako nagkamali sa part na yan. Huwag ka mag-invest dahil pakiramdam mo nahuhuli ka na. Mag-invest ka kapag ready ka na. Meaning may pera kang pang-invest. Maraming tao pinipilit investment. Anong yung pang-i-invest mo? Saan magagaling yung pang-i-invest mo? Kinukulang ka nga. Kinakapos ka pa nga. Anong i-invest mo? Diba? So, unahin nyo cash flow, which is either employment or business or both, pwede naman. And marami sa mga estudyante ko sa Team Genuine, nagsisimula sila sa employment. Meron din mga estudyante, tinuturuan ko sila kung paano sila magbi-business. Para magkaroon sila ng cash flow, makapag-build sila, yung tinatawag ko na munggo mangga. Tinuturuan ko sila kung paano magkaroon ng mangga, na habang nagtatanim sila ng munggo, which is yung work nila, na madaling tumubo yun, 15 sa 30, tutubo na, parang ganon. Yun yung analogy nun eh. Yung mangga, ang tagal, inaabot ng ilang taon. Bago mamunga, ilang taon, 4 to 5 years, kung di ako nagkakamali. Pero at least, meron ng backup, kumbaga. Nagtatanim ka na ng mangga habang nagtatrabaho ka sa munggo mo. Unahin mo cash flow. Magkaroon ka ng sapat na cash flow at yung magiging surplus mo, yun yung i-invest mo. Yun ang diskarte ko, yun ang ginagawa ko. Surplus meaning, for example, ang expenses mo per month, let's say 20,000. Tapos, let's say na nag-business ka. Sa tulong ng business na ginawa mo, kumita ka ng additional 10,000. So, kung kumikita ka sa trabaho mo ng let's say 20,000 per month, tas ang expenses mo 20,000 din per month, no, hypothetical na lang to. So, ibig sabihin, madalas wala na natitira sa'yo. Kasi, madalas ganito talaga yung nangyayari pagdating sa employment eh. Kung hindi sakto, madalas kulang. Ngayon, ang ginawa mo, nagdagdag ka ng business para may additional income ka. Tapos, sa business mo, kumikita ka let's say ng additional 10,000 per month. So, may 30,000 ka na. Tapos, yung 20,000 mo, expenses na lahat yun. So, meron kang surplus. Sobra na 10,000 pesos. Hindi lahat i-invest mo. Kasi kailangan mo mag-save. Kailangan mo ng healthcare. Kailangan mo ng short-term healthcare, HMO, and long-term healthcare, or madalas insurance na yan, or VUL. And then, yung matitira doon, is yun yung i-invest mo. Sa totoo lang, huli na yung investment eh. Once na meron ka ng consistent na cash flow. Kaya ang pinaka-importante sa simula, hindi investment, cash flow. Yun ang pinaka-importante na pagtrabahuhan nyo. Magkaroon ka ng sapat na cash flow. Kumita ka ng malaki.